Sa libong taong digmaan ng mga tao at mga demon ay nagkaroon ng pansamantalang kapayapaan matapos magkaroon ng Demon King na hindi ganong interesado sa pakikidigma. Pero katapos lang ng 300 taon pagsapit ng taong 2826 na ay muling sumiklab ang digmaan ng dalawang panig matapos namang magsagawa ng pag-atake ang mga demon sa pamumuno ng panibago nilang Demon King. Dahil dito ay maraming bansa ang bumagsak kabilang ang Gargan Empire na may pinakamalaking hukbo sa panig ng mga tao. Napagpasyahan ng natitirang hukbo ng mga tao na harapin ang pangunahing puwersa ng mga demon habang ang Suicide Squad naman na pinapamunuan ni Kyle Leonard ang pumasok sa kastilyo ng Demon King para iligpit ang Demon King. Dahil sa mga demon na nakapwesto din sa kastilyo ay tanging sila Kyle at Urza na lang ang nagawang makadiretso sa kinaroroonan ng Demon King. Ngunit makalipas lang ang ilang minuto ng pakikipaglaban nila sa Demon King ay pati si Urza ay nasawi din. Sa sobrang lakas ng Demon King ay napagpasyahan ni Kyle na pakawala na ang kapangyarihan ng gemstone sa kanyang espada. Sinubukan itong tapatan ng Demon King pero matagumpay niya pa din itong napuruhan at dito niya na ito natalo. Bagamat nagtagumpay siya sa kanilang misyon ay sobrang lungkot pa din ang kanyang nararamdaman na wala na ding natira sa mga nais niyang protektahan. Ilang sandali lang ay mas nagliwanag pa ng sobra ang Magic Stone sa trono kaya pinilit niyang tumayo dahil iniisip niya na baka magwala ang kapangyarihan nito. Pero nang mahawakan niya ito ay bigla na lang siyang nagising sa kanyang kwarto. Kaagad siyang sumilip sa bintana at dito niya na naisip na baka nananaginip lang siya. Biglang pumasok ang kaibigan niyang si Liza na kaagad napansin ang kanyang mga luha. Pagkalapit nito ay kaagad niya itong niyakap dahilan para magulat din ito. Dahil pabigla-bigla siya ay sinikmuraan tuloy siya para mapahinto siya. Sa sobrang sakit ng kanyang sikmura ay napagtanto niya kaagad na hindi siguro siya nananaginip lang. Dito niya na din nakita ang Magic Stone dahilan para makumpirma niya na hindi nga siya nananaginip. Pagkatingin niya sa salamin ay napansin niya na parang bumata din ang kanyang hitsura. Dahil dito ay naisip niya na baka bumalik siguro siya sa nakaraan. Bigla siyang nakaramdam ng gutom at buti na lang ay saktong may inihandang pagkain si Liza. Sa sobrang tagal na ding hindi siya nakakakain ng maayos sa pagkain ay napasarap ang kanyang kain kaya naubos niya ang lahat na nakahanda. Biglang dumating ang kaibigan niyang si Terra na gusto din sanang kumain kaya nagulat ito na naubos niya na pala ang mga pagkain. Dito niya na sinamantala ang pagkakataon na magtanong kung anong petsa at taon na. Matapos siyang sagutin ni Terra ay nagulat siya dahil nasa nakaraan nga siya at eksaktong kaarawan din niya sa araw na ito. Minabuti niya na magtungo sa kanilang aklatan at nakita niya dito ang kanyang ina. Isa itong archmage kaya tinanong niya ito kung may spell ba na kayang magpabalik sa nakaraan. Ayon dito ay posible naman umano ito pero kinakailangan ng matinding magic power para magawa ito. Ipinakita sa kanya ang Divine Dragon's Heart ng Ancient Magic Kingdom ng Zarals dahil ito lang ang umano ang may kakayahan para makabalik sa nakaraan. Pero matagal na itong nawawala at baka napasa kamay na ng mga demon kaya mas lalo lang lumakas ang kanyang hinala na bumalik nga talaga siya sa nakaraan gamit ang hawak niyang Magic Stone na siyang sinasabi sa libro na Divine Dragon's Heart. Habang nag-iisip-isip siya sa mga nangyayari ay bigla siyang nilapitan ni Liza kaya sinamantala niya ang pagkakataon na ito na humingi ng tawad sa ginawa niya kanina. Matapos nitong marinig ang kanyang dahilan ay kaagad naman siyang pinatawad dito. Alam niya na katapos ang 3 taon ay matatapos na ang kapayapaan na tinatamasa nila at kung wala siyang gagawin ay siguradong masasaksihan niya muli ang pagkasawi nila Liza at ang ibang mga mahal niya sa buhay. Dahil dito ay nangako siya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para baguhin ang kanyang kapalaran at ang kapalaran ng mundo. Kinabukasan din mismo ay nagsimula kaagad siyang magsanay. Ginamit niya ang naging karanasan niya sa pakikipaglaban sa Demon King para masanay siya dito. Nang ginamit niya ang haste ay nagulat siya dahil parang mas lumakas ang kanyang magic power. Gayunpaman ay hindi pa din ito sapat na makasabay sa mga atake ng Demon King sa kasalukuyan niyang sitwasyon. Nagtataka naman sila Terra na muli siyang nagsanay sa paggamit ng espada kahit kakasabi pa lang niya nung isang araw na hihinto na siya sa pagsasanay. Dumating din dito ang ina ni Theron at master ni Kyle na si Layla. Matapos nitong malaman ng biglaang pagbabago ng isip ni Kyle ay naisip kaagad nito na posibleng dahil ito sa isang babae. Naniwala naman kaagad sa kanya si Liza kaya kinumpranta tuloy nito si Kyle. Habang nanananghalian sila ay sinamantala ni Kyle ang pagkakataon na ito na magtanong kung sino-sino ang mga personalidad na may kakayahan na mag-impluwensya ng mga tao sa iba't ibang bansa. Kabilang sa mga naisip nila Layla ay ang hari, highest ranked priest at ang hero na si Randolph na tumalo sa dating Demon King 300 taon na ang nakakaraan. Sa isip-isip ni Kyle ay ang pagiging hero lang siguro ang kaya niyang makamit sa loob ng 2 taon kaya ito ang pagtutuunan niya. Alam niya na para mangyari ito ay kakailanganin niya ng pera, koneksyon at syempre ang swerte.
Bagamat hindi niya pa masabi ang kanyang mga rason bakit gusto niyang maging hero ay nararamdaman na ni Theron na may tinatago siya. Pero dahil nagtitiwala ito sa kanya ay sinuportahan na lang siya nito. Kinabukasan ng umaga ay kinausap niya si Layla sa kanyang desisyon na maglakbay. Balak niya na isama si Theron at buti na lang ay si Layla na mismo ang nagrekomenda sa kanya na gawin ito. Ipinalam niya din ito kay Liza at kahit gusto nito na sumama sa kanya ay hindi siya pumayag dahil alam niyang hindi papayag ang mga magulang nito. Nangako na lang siya na babalik siyang ligtas para hindi ito masyadong mag-alala sa kanya. Minabuti niya na magpasama na din dito na mamili ng mga dadalhin niya sa kanilang paglalakbay. Ilang sandali lang ay nakakita sila ng elf na nakilala niya kagad kaya nilapitan niya ito. Tinawag niya ito sa totoong pangalan nito dahilan para magulat ito dahil iilan lang ang nakakaalam ng totoong pangalan nito. Para hindi ito mag-eskandalo ay napilitan na lang siya na patulugin ito. Ang problema ay si Liza naman ngayon ang kailangan niyang pakalmayin. Dinala nila ang babaeng elf na si Erza sa kanilang bahay para dito siya makapagpaliwanag. Dahil hindi niya pa pwedeng sabihin ng rason bakit alam niya ang totoong pangalan ni Erza ay iminungkahi niya na lang na magkaroon sila ng application of contract para mapanatag ito na hindi niya gagamitin ang totoong pangalan nito sa kasamaan. Pero dahil isinasagawa lang ito sa kabilugan ng buwan ay kailangan pa nilang maghintay na sumapit ito. Ang problema ay nakatakda na ang kanyang pag-alis bukas kaya wala na itong nagawa kundi sumama na lang din sa kanya. Hindi na din nagpapigil pa si Liza na sumama sa kanila at wala na din siyang nagawa pa dito. Una nilang destinasyon ay ang Sunguard Mountains dahil sa mga kayamanan na nakatago dito. Para mabilis silang makarating sa kinaroroonan ng treasure ay nagpasya si Kyle na maghukay sila at para na din hindi nila makaengkwentro ang mga patibong. Bagamat kinakailangan ng tiyaga ang ganitong estratehiya ay hindi naman sila nabigo dahil kinabukasan din mismo ay narating na nila ang kinaroroonan ng mga kayamanan. Habang abala sila Theron sa mga treasure ay sinamantala ito ni Kyle na puntahan ang kanyang espada. Sinalubong siya ng facsimile ng Magic Queen Sildonia Zorals o mas kilala niya sa pangalang Sildonia kaya kaagad niya itong pinatahimik baka marinig ito nila Erza. Hindi na muna siya masyadong nagpaliwanag at sinimulan niya na kaagad ang final trial o ang pagbunot sa espada. Dahil dito ay nabasa ni Sildonia ang kanyang memorya kaya nalaman nito na galing siya sa hinaharap. Pumasok dito sila Liza kaya nagkunwari na lang siya na aksidente niyang nakita ang espada at si Sildonia. Nagkaroon muna sila ng kaunting pag-uusap para maipakilala ni Sildonia ng maayos kina Liza kung sino talaga siya. Katapos ay kagad din silang nagtungo sa bayan para mamili ng mga kakailanganin nila sa paglalakbay. Nakilala nila ang shopkeeper na si Fesba at ito ang gumabay sa kanila. Nang makita ni Kyle ang dragon leather armor ay kaagad niya itong binili. Pumili din sila Liza ng mga gusto nilang bilhin at pati ang mga magic stones at magic potions ay binili din lahat ni Kyle. Katapos nilang mamili ay napagpasyahan ng iba na maglibot-libot muna kaya sinamantala ni Kyle ang pagkakataon na ito na makipag-usap kay Sildonia dahil may gusto siyang makumpirma. Ito ay kung posible bang mabago ang hinaharap na siyang layunin niya. Base sa teorya ni Sildonia ay posible ito sapagkat naniniwala siya na walang single timeline na para bang ang kanyang kaluluwa umano ay tumalon lang sa kabilang sanga. Ito ang rason kung bakit pati ang Divine Dragon's Heart ay sumama din sa kanya. Ibig sabihin lang nito ay dalawa na ang Divine Dragon's Heart sa kasalukuyan. Posible na ang rason kung bakit isa lang ang hawak ni Kyle ay dahil sa Forbidden Magic na Fusion Spell. Isa itong spell para mapalakas ang magic power ng isang nilalang. Malaki ang posibilidad na nangyari kay Kyle ang Fusion Spell nang hindi nalalaman ni Kyle kaya dito na din napagtanto ni Kyle kung bakit parang mas lumakas ang kanyang magic power. Dahil dito ay malaki din ang posibilidad na makagamit siya ng pinakamataas na level na spell sa hinaharap. Pagsapit ng gabi habang pinagmamasdan ni Erza ang kabilugan ng buwan ay bigla niyang naalala ang kasunduan nila ni Kyle. Kagad niyang hinanap si Kyle na katatapos lang magsanay. Gusto sana ni Kyle na sa susunod na lang nila isagawa ang application of contract pero hindi siya pumayag dahil nakataya dito ang totoo niyang pangalan. Sa kanilang lugar ay karaniwan palang nagsasabihan ng totoong pangalan ng dalawang nag-iibigan na nangako na magsasama habang buhay. Kaya hindi niya akalain na gagawin niya ang contract sa taong kalahating buwan niya palang nakikilala. Bago matapos ang ritual ay biglang hinalikan ni Kyle si Erza na siyang ikinagulat ni Erza. Dito lang nalaman ni Kyle na isinasagawa lang pala ang paghalik sa seremonya ng kasal na mismo. Dahil dito ay nakatikim tuloy siya sa bagsik ng salamander ni Erza. Kinabukasan ng umaga ay lumakad din sila kaagad papuntang Arkhen. Misyon naman nila dito ay makuha ang loob ni Princess Melena. Pero alam ni Kyle na katapos ng 2 araw ay masasawi si Princess Melena habang nasa daan patungong Saints Village at isang Hydra ang salarin. Gayunpaman ay may sabi-sabi na isa itong assassination na pinagmukha lang na isang pag-atake ng Hydra.
Isa sa pinanghihinalaan na mastermind ng assassination ay ang half-brother ni Princess Melena na si Prince Kernos dahil ito ang pumapangalawa sa kanya sa trono. Plano ni Kyle ngayon ay samantalahin ang pagkakataon na iligtas si Princess Melena para makuha ang loob nito at maging simula sa kanyang pinaplano na maging hero. Makalipas ang 2 araw ay umalis na ng Arkhen sila Princess Melena para magtungo ng Saints Village. Para masundan nila ito nang hindi sila nahahalata ay nag-transform si Sildonia sa Anyong Hawk. Lahat ng nakikita niya ay nakikita din nila Kyle sa kanyang espada. Ilang sandali lang ay bigla na lang may umatake sa karwahe kaya dali-daling kumilos si Kyle para magtungo dito. Matapos mailigpit ng mga kalaban ng mga kawal ay sinabuyan nila ng magic powder ang karwahe. Pagkadating ni Kyle ay mabilis niyang sinugod ang mga ito para patulugin. Matapos nilang makumpirma na buhay pa ang prinsesa ay bigla namang nagpakita dito ang mga hellhounds. Nilabanan nila ang mga ito ngunit parang hindi nababawasan ng mga ito sa sobrang dami nila. Ilang sandali lang ay nakaramdam sila ng pagyanig at alam ni Kyle na papalapit na sa kanila ang Hydra. Bago pa makalapit ang mga ito sa kinaroroonan nila ay napagpasyahan ni Kyle na salubungin ito. Sa tulong ni Sildonia ay nalalaman niya ang eksaktong lokasyon nito. Ngunit nang makita niya na ito ay nagulat siya sa dami ng ulo nito dahil alam niyang nakadepende sa dami ng ulo ang lakas ng isang Hydra. Pero dahil may karanasan na siya sa pakikipaglaban sa isang Hydra ay alam niya na kung ano ang mga atake nito na dapat niyang iwasan. Ilang sandali lang ay nagkaroon siya ng pagkakataon na mapuruhan ng isang ulo nito. Ngunit makalipas lang din ng ilang segundo ay natubuan lang ito ng panibagong ulo. Sinusubukan niyang gumamit ng mga magic stone ngunit hindi man lang ito nagpapakita ng panghihina. Naisip niya na punteryahin na ang dibdib nito at kaagad niya itong nilagyan ng mga explosion stone. Dahil dito ay sumabog ang buong katawan nito at hindi na ito nakapag-regenerate pa. Pagkabalik niya ay sakto ding katatapos pa lang nila Urza na iligpit ang mga hellhounds. Ipinakita sa kanya ni Theron ang lalagyan ng magic powder na isinaboy kanina ng mga kalaban at ito pala ay nang-aakit sa mga halimaw. Makalipas lang ang ilang minuto ay nagpadala na ng mga kawal ang 2nd Battalion Captain na si Zentos sa kinaroroonan ng prinsesa. Nang magkamalay si Princess Melena ay nagulat ito na buhay pa siya dahil akala niya ay hindi na siya magigising pa. Nagpakilala sa kanya si Kyle pero sinabi lang ni Kyle na saktong napadaan sila habang inaatake ang karwahe kaya hindi sila nagdalawang isip na tumulong. Malugod na nagpasalamat sa kanya ang prinsesa at katapos ay napagpasyahan nito na lumabas ng karwahe para tingnan ang sitwasyon sa labas. Dito na napansin ni Sildonia ang papalapit na hukbo na ipinadala ni Zentos pero matapos itong malaman ni Princess Melena ay sinabihan nito sila Kyle na kailangan na silang umalis kaagad. Kaya nalaman na din nila Kyle na pinadala pala ni Zentos ang mga kawal para masigurado ang kamatayan ni Melena. Hindi makapaniwala si Kyle sa kanyang nalaman dahil iba ang pagkakakilala niya kay Zentos sa hinaharap. Bago sila umalis ay pinasunog muna ni Princess Melena kay Arca ang mga bangkay para mahirapan ng mga kawal na makilala ang mga ito. Habang nasa biyahe na sila ay dito na ipinaliwanag ni Princess Melena kina Kyle kung bakit niya nasabi na si Zentos ang may pakana sa pag-atake at ito ay sa utos ni Prince Kernos. Narinig niya umano ang usapan ng mga ito nung bago siya mawala ng malay matapos siyang patulugin. Alam niya kung gaano ka-incompetent ng kanyang kapatid pero ibang usapan na kung tinutulungan ito ni Zentos. Karaniwang nag-e-escort sa kanya tuwing lumalabas siya ay ang 5th Battalion na pinamumunuan ni Captain Kilren pero sa pagkakataon na ito ay si Zentos ang naatasan na mag-escort sa kanya. Dapat sa una pa lang ay nanghinala na siya kung bakit sumama din sa kanila si Kernos. Hindi pa din makapaniwala si Kyle na kasabwat pala si Zentos sa assassination at ibig sabihin lang nito ay kalaban na din nila ito. Nangako sa kanila si Princess Melena na makakatanggap sila ng pabuya kung makaligtas sila kaya nilinaw na din ni Kyle na hindi pera o posisyon ang kanilang gusto kundi ang karangalan. Nagplano sila kung ano ang magandang gawin para makaligtas sa mga humahabol sa kanila. Naisip ni Kyle ang kapakanan ng mga taga Saints Village kaya iminungkahi niya na bumalik sila sa Arkhen. Nalaman ng mga kawal ang kanilang pagbabalik kaya kaagad na naghanda ang mga ito. Ngunit hindi nila inaasahan ang mga explosion stone kaya naisahan tuloy sila nila Kyle. Nang makalayo-layo sila Kyle ay bigla namang nasira ang gulong ng kanilang karwahe. Minabuti nila na abandonahin na lang ang karwahe at gamitin ng mga kabayo. Ipinalam ni Sildonia kay Kyle na may nasa 30 kalaban umano ang papalapit na sa kanila. Kaya napagpasyahan ni Kyle na dapat ay may maiwan sa kanila para harangan ng mga kalaban at napili niya si Theron. Pagkadating ng mga kalaban ay kaagad na ipinaalam ni Theron sa mga ito na sumusuko na siya. Para hindi siya iligpit ay nagmakaawa pa siya sa mga ito at nag-alok ng mga ginto. Nagtataka naman si Urza kung bakit si Theron ang pinili ni Kyle na maiwan.
Dito niya na nalaman na hindi pala basta-basta si Theron pagdating sa paghawak ng espada dahil mas malakas pa ito kumpara kay Kyle. Mabilis lang nailigpit ni Theron ang namumuno sa mga kawal at sinunod din niya kagad ang iba. Makalipas lang ang ilang minuto ay nagawa niya ng maubos ang mga kalaban. Nalaman naman kaagad ni Zentos na may nangialam sa kanilang operasyon kaya nagpasya siya na kumilos na din. Matapos makita ni Sildonia si Zentos ay kaagad siyang nag-report kay Kyle. Ngunit bigla siyang inatake ni Zentos dahil alam pala nito na sinusundan niya ito. Dito na napagtanto ni Kyle na si Zentos na ang papalapit sa kanila. Pinagtago niya muna sila Princess Melena dahil haharapin niya muna si Zentos. Kahit ayaw niya sana itong kalabanin ay wala na siyang magagawa pa. Pagkadating ni Zentos ay nakiusap pa siya dito na sumuko na lang dahil ayaw niya itong iligpit. Maliban dito ay tinanong din niya kung bakit pumayag ito na sundin ang utos ng prinsipe na ipapatay si Princess Melena. Ngunit hindi siya nito sinagot kaya wala na siyang nagawa kundi kalabanin ito. Pagkasugod nila pareho ay ginamit ni Zentos ang kanyang illusion magic pero nailagan lang ito ni Kyle na siyang ikinagulat niya. Alam na pala ni Kyle kung paano siya makipaglaban dahil siya mismo ang nagturo dito para maging magic swordsman. Pero gayon pa man ay ramdam pa din ni Kyle ang lakas ng kanyang mga pisikal na atake. Habang nasa kalagitnaan na sila ng kanilang labanan ay muling nakiusap si Kyle kay Zentos na sumuko na lang ito dahil ayaw niya talaga na masawi ito. Pero hindi pa din ito nakinig sa kanya at sinigurado nito na sa susunod umano na atake nito ay katapusan niya na. Pagkasugod nilang dalawa ay hindi nito inaasahan na bibigay na pala ang kanyang espada. Kaya sinamantala ni Kyle ang pagkakataon na ito at napuruhan niya si Zentos. Bago ito tuluyang malagutan ng hininga ay humingi pa ito ng tawad. Dahil dito ay mas lalo lang nalungkot si Kyle na ang isa sa gusto niya sanang protektahan ay siya mismo ang tumapos. Pagkadating nila Princess Melena kasama na ang 5th Battalion ay kaagad nilang dinakip si Prince Kernos. Katapos ay dinala naman ni Princess Melena sila Kyle sa kastilyo para personal silang makaharap ng kanyang ama at hari ng Zirgus Kingdom. Nangako ito kina Kyle na mabibigyan umano sila ng karampatang pabuya sa ginawa nilang kabayanihan. Para hindi mag-isip ng kung ano-ano ang mga mamamayan ng Zirgus ay ipinalabas ng kaharian na inatake si Princess Melena dahilan ng pagkasawi ng mga kawal kabilang na si Zentos. Habang si Prince Kernos naman ay ipinalabas na nasugatan kaya dinala muna ito sa courtroom para magpagaling. Ginawaran si Kyle ng Saint Randy Naire Medal bilang pagkilala sa kanyang kabayanihan dahilan para opisyal siyang kilalanin ng hero. Walang kaalam-alam si Princess Melena na ang mastermind pala sa kanyang assassination ng mismong hari. Buti na lang ay naalala pa ni Kyle ang mga maling desisyon nito nang sumiklab ang Great Invasion ng mga demons na nagdahilan sa pagbagsak ng mga dwarves at ng Zirgus Kingdom. Alam din niya na ito lang ang may kakayahan na mag-utos kay Zentos na ipaligpit si Princess Melena. Para mabago ang hinaharap ay kailangan talaga palitan na ito ni Princess Melena. Para hindi masira ang imahe nito ay ipinakalat na lang na nagkaroon ito ng heart attack. Nang magkausap muli sila Kyle at Princess Melena ay nalaman ni Kyle na may fiancé na pala ito at ito ay ang 3rd prince ng Gargan Empire na si Prince Mazer. Nabuo ang kasunduan na ito matapos makuha ng Zirgus ang Keren. Pero isa lang itong sekretong kasunduan at plano ni Princess Melena na tanggihan ito. Para mangyari ito ay nais niyang ipadala si Kyle sa Keren para iparating sa governor dito na pinuputol niya na ang kasunduan. Iniisip ni Kyle kung ano ang gagawin ng Gargan Empire dito pero ang mas iniisip ni Sildonia ay posibleng may kinakaharap ding problema ang Keren at napapansin na ito ni Princess Melena. Malaki siguro ang tiwala sa kanya ni Princess Melena na mareresolban niya ito. Bago sila magtungo sa Keren ay dumaan muna sila sa shop para mamili ng mga kailangan nila. Nakakuha si Theron dito ng bagong espada pero dahil hindi ito kasing ganda ng kay Kyle ay iminungkahi ni Sebas na baka makahanap siya ng magandang espada sa Keren sapagkat kilala itong pagawaan ng mga dekalidad ng mga sandata. Nang papalapit na sila sa Keren ay nakita nila ang mga Wyvern Knights ng Gargan Empire na papunta din sa Keren. Iniisip nila na sana ay walang kinalaman ang sadya ng mga ito sa Keren sa kanilang misyon. Pagkadating nila ng Keren ay tinakpan ni Urza ang kanyang tenga dahil sa dami ng mga dwarves na naninirahan dito. Nang makaharap na nila ang ambasador na si Miranda ay nakilala din ito kaagad ni Kyle. Nalaman nila na si Miranda pala ang naging tutor ni Princess Melena kaya malapit din sa isa't isa ang mga ito. Ang problema nila ngayon ay matagal na umanong hindi tumatanggap ng bisita ang governor. Pero dahil obligado itong harapin ng emissary ng kaharian ay susubukan nila itong puntahan. Minabuti ni Terra na maghanap na lang muna ng mga chika babes dahil wala din naman siyang maiaambag pagdating sa negosasyon. Pagkadaan nila ng Gargan Embassy ay nakita nila dito ang ambassador ng Gargan kasama ang second highest ranking court sorcerer ng Gargan na si Alzard. Nalaman nila na patungo din ang mga ito sa bahay ng governor.
Natuwa naman si Alzard matapos nitong makilala si Kyle dahil naging classmate pala ito ng ina ni Kyle nung nag-aaral pa sila ng mahigit 20 taon na ang nakakaraan. Pagkadating nila sa bahay ng governor ay bigo pa din sila na makaharap ang governor kaya sinabi ni Miranda sa butler na babalik sila katapos ng ikalawang araw at umaasa sila na makakaharap na nila ang governor. Base sa naging reaksyon ni Alzard ay posibleng alam na ng Imperyo ang plano ni Melina. Alam ni Miranda na mag-uumpisa na sa pagbabanta ang Imperyo kaya kailangan niya na mag-appoint ng bagong governor sa lalong madaling panahon at ang napili niya ay ang best blacksmith ng Keren na si Gazes. Sakto namang may nadaanan si Terra na parang inaagrabyado ng 4 na kalalakihan kaya kaagad niya itong sinaklolohan. Ngunit bigla siyang nalungkot nang malaman niya na isa palang lalaki ang kanyang tinulungan. Pero nang malaman niya na may kapatid itong babae ay nabuhayan siya ng loob at kaagad na pinatulog ang mga kalaban. Isa palang artificer ang kanyang tinulungan na nagngangalang Go. Investor umano nito ang boss ng mga binugbog ni Terran pero nagalit ito matapos niyang sabihin na aabuti ng 10 taon ang ginagawa niyang magic weapon. Nais naman ni Terra na ihatid na si Go pauwi para makilala niya na ang kapatid nitong babae ngunit nalaman niya na may asawa na pala ito. Habang kinukumbinsi ni Miranda si Gazes ay dumating sila Go dahil ama pala ni Go si Gazes kaya nagkita-kita sila Kyle at Terran dito. Inirekomenda ni Kyle si Gazes kay Terran para gumawa ng kanyang espada. Habang hinihintay nila na matapos sila Miranda at Gazes ay inasikaso muna sila ni Go. Nalaman nila Kyle na pure human si Go dahil ang tatay umano nila ay ang dating nakarelasyon ng kanilang ina. Habang tinitingnan ni Kyle ang mga blueprint na nilikha ni Go ay nagulat siya nang makita niya ang golem. Dito lang niya nalaman na si Go pala ang creator ng mga golem na ginamit nila sa pakikipaglaban sa mga demons. Matapos nila itong maipakita kay Sildonia ay hindi na pinalampas ni Kyle ang pagkakataon na ito na pilitin si Go na tapusin ang prototype sa loob lamang ng 1 taon at nangako siya na ang bahala sa pondo. Pati ang utang niya sa mga nauna niyang investors ay babayaran na din ni Kyle kaya tuwang-tuwa dito si Go. Pagkaalis ni Miranda ay kinausap nila Kyle si Gazes para sana pagawan si Terran ng espada. Ipinakita ni Kyle ang kanyang espada na gusto ni Terran na paggayahan at nakilala ito kaagad ni Gazes. Hindi siya makapaniwala na may makikita siyang isa pa na ganitong espada. Ngunit nilinaw niya din kaagad na hindi siya makakagawa ng ganito kataas na kalidad na espada. Pero dahil sa kanyang mga sinabi ay napaisip din sila Kyle na may iba pa palang espada na katulad ng kanyang espada. Kinabukasan ay bumisita sa embahada ng Zirgos si Alzard para imbitahan si Kyle na mananghalian sa embahada ng Gargan. Gusto umano nito na makausap ang anak ng kanyang kaklase at pwede ding isama ni Kyle sila Liza. Dito lang nalaman ni Kyle na ang kanyang ina pala ang lumikha ng teknik para makasakay sa Wyvern. Dahil hindi sumama sila Liza ay sila Kyle at Miranda na lang ang pumunta sa embahada ng Gargan. Ngunit nang malapit na sila sa silid ni Alzard ay biglang nakaramdam si Kyle ng napakalakas na aura. Pagkapasok nila ng silid ay nakita nila si Alzard na wala ng buhay at kagagawan pala ito ng isang demon. Bigla itong sumugod kaya nilabanan ito ni Kyle kahit hindi niya dala ang kanyang espada. Buti na lang ay gumana dito ang kanyang atake at dahil dumating dito ang mga kawal ay napilitan itong umatras. Hindi lang pala si Alzard ang biktima dahil marami pang ibang biktima sa loob ng embahada. Kasalukuyan namang nasa bahay nila Go sila Terran para kausapin ulit si Gazes pero kaninang umaga pa pala ito wala sa bahay. Tinanong nila si Go tungkol sa espada na kahawig ng espada ni Kyle at naisip ni Go na baka ang tinutukoy ng kanyang ama ay ang Holy Sword Rand na sinasabing ginamit ng hero na si Randolph para talunin ng dating Demon King. Baka nakita ito ng kanyang ama sa syudad at kung andito man ito sa syudad ay malaki ang posibilidad na hawak ito ng governor. Ilang sandali lang ay naramdaman ni Terra na pinapalibutan na ang bahay ng mga nasa 10 katao. Pinagtago nila sila Go para masigurado ang kaligtasan nito. Bubuksan pa lang sana ng mga kalaban ng pinto ngunit naunahan sila ni Terran. Nilabanan ni Terran ang iba sa mga kalaban at sila Liza at Urza naman ang humarap sa mga pumasok ng bahay. Hindi nila iniligpit ang mga ito dahil kailangan nilang malaman muna kung sino ang nag-utos sa mga ito. Nalaman nila na si Go pala ang pupunteryahin sana ng mga ito. Naalala ni Go ang pagtaas ng mga kaso sa biglaang pagkawala ng iilang residente ng Keren at naisip nila Liza na ito siguro ang rason bakit maraming kasamang kawal si Miranda. Wala silang kaalam-alam na may demon na pala sa labas na naghahanda sa pag-atake. Buti na lang ay naramdaman ni Terran ang papalapit na atake kaya nakadapa pa sila. Kagad na umalis ang demon pero sigurado si Sildonia na spell ng isang demon ang tumama sa kanila. Pagkabalik nila ng embahada ay napag-usapan nila ang mga nangyari. Minabuti ni Kyle na hayaan muna ang mga demon at ang importante ngayon ay kumpirmahin kung may kinalaman ba ang governor sa nangyayaring kidnapping dahil isa ito sa may kakayahan para pagtakpan ang insidente.
Biglang dumating ang isang gwardya para ipaalam sa kanila na nasusunog umano ang mansyon ng governor. Pagkadating nila dito ay mga debris na lang ang kanilang naabutan. Ngunit hindi nila makita dito ang governor o ang bangkay nito. Naisip nila na kung hindi di man ang may kagagawan sa pagsunog ay tanging ang governor na lang ang naiisip nilang suspect. Posible na ginawa niya ito para pagtakpan ng kidnapang kaya kailangan nila itong mahanap kaagad. Biglang dumating dito si Go at dito na nila nalaman na ang mensahero pala ng governor ang nagpatawag kanina kay Gazes kaya iniisip ni Go na dito ito nagtungo. Dahil dito ay nabahala ng sobra si Miranda na baka ipinaligpit si Gazes at kasalanan niya ito dahil siya ang nagdumina dito para maging susunod na governor. Base sa kanyang reaksyon ay naalala ni Kyle ang pag-amin nito sa taong iniibig nito at dito niya na napagtanto na ang tinutukoy siguro nito ay si Gazes. Inalala niyang mabuti ang naging usapan nilang dalawa at baka may nabanggit ito na mahalagang impormasyon. Dito niya na naalala ang nabanggit nitong underground passage na sana ay nalaman nito kaagad. Dahil dito ay kaagad niyang ipinaalam kina Terran na pupunta siya sa mansyon ng governor at napagpasyahan naman nila Terran na sumama sa kanya. Pagkadating nila sa mansyon ay nakiusap sila kay Erza na mag-summon ito ng gnome para mas mapabilis ang kanilang paghahanap sa underground passage. Bagamat hindi ito madali para kay Erza ay wala na siyang nagawa kundi pumayag na lang. Makalipas ang ilang oras ng paghahanap ay natunto na din nila sa wakas ang underground passage. Kagad silang pumasok dito at nakita nila sa unahan ng isang bangkay. Ito pala ay ang butler ng governor na nakaharap nila nung isang araw. Nalaman kaagad ni Sildonia na isa itong ritual para palitan ng life energy na maging magic power. Pero kung sumobra ang magic power na maiipon ay posible itong sumabog at kaya nitong wasakin ang kalahati ng syudad. Biglang naramdaman ni Sildonia na may paparating at ito pala ay ang mga demon na sila Garnies at Yuliga umatake kanina. Mabilis silang nagtago at buti na lang ay hindi sila naramdaman ng mga ito. Base sa pag-uusap ng mga ito ay nalaman nila na may tao pala ang nakikipagtulungan sa mga ito. Inutusan lang pala sila ng kanilang kasabwat na gumawa ng eksena para mapagtakpan ang kidnapping. Ngunit hindi pa din sang-ayon si Yuliga sa ginawa ni Garnies na iligpit ang mga nasa embahada. Katwiran ni Garnies ay kailangan nilang sundin ang utos sa kanila para makuha nila ang kanilang ninanais at maibigay ito sa Demon King. Pagkaalis ng mga ito ay nakahinga na din sila Kyle ng maluwag. Pero hindi na sila nagsayang pa ng oras at kumilos din sila kagad para hanapin ang governor at si Gazes. Ilang sandali lang ay nakita nila sa unahan si Gazes na nakagapos. Kagad nila itong nilapitan at andito din pala ang governor na si Bax. Matapos nitong malaman na ipinadala sila ng Zirgus Kingdom ay mas nagalit lang ito. Nais nito na protektahan ng Karen dahil maliban sa sinasakop na sila ng Gargan ay sinusubukan pa silang kontrolin ng Zirgus. Biglang nagsalita si Gazes tungkol sa nalalapit na pagkaubos ng Karen Orvanes at ito pala ang ikinakatakot na mangyari ni Bax. Kung mangyari ito ay tuluyan ng babagsak ang Karen at siguradong makokontrol na sila ng tuluyan ng Zirgus o di kaya ay masasakop ng Gargan. Ayaw itong mangyari ni Bax at ito ang rason bakit siya nakikipagtulungan sa mga demon. Iniisip ni Kyle na sinasamantala ng mga demon ang kahinaan ni Bax pero biglang dumating dito si Garnies at nilinaw sa kanya na maayos umano silang nakipagkasundo kay Bax. Nang magising si Miranda ay muli lang itong nalungkot kaya pinalakas ni Go ang kanyang loob dahil naniniwala ito na mahahanap nila Kyle si Gazes. Nalaman nila Kyle na ang hinihingi pala na kapalit nila Garnies sa pagtulong kay Bax ay ang Holy Sword Rand. Sinamantala ni Kyle ang pagkakataon na ito na alamin ang iba pang mga pinaplano nila Garnies at naging matagumpay ito kaya nakakuha pa sila ng ibang impormasyon. Nahinto lang sa pagsasalita si Garnies nang dumating dito si Yuliga. Napagpasyahan ni Garnies na tapusin na dito ang kanilang pakikipagtulungan kay Bax at tatapusin na nila ang mga ito. Pinilit ni Bax na tumayo para makiusap kay Garnies kaya pinatulog na lang ito ni Terran at pinaubaya muna kay Gazes. Sila Liza at Erza ang humarap kay Yuliga at si Kyle naman ang humarap kay Garnies. Habang si Terran naman ay mas pinili na hanapin muna ang Holy Sword Rand. Hindi siya masyadong nag-aalala kina Erza dahil alam niyang ayaw ni Yuliga na pumatay at hindi din ito seryoso. Ipinakita niya kay Sildonia ang nakuha niyang magic item kay Bax kaya nalaman niya na ito pala ang parang magtuturo sa kinaruruunan ng Holy Sword. Nang binasag niya ito ay dito niya na natunto ng pinagtataguan ng Holy Sword. Nahihirapan naman si Kyle na makalapit kay Garnies dahil sa sunod-sunod na atake nito na hindi man lang ginagamitan ng incantation. Biglang sumigaw si Terra na nahanap niya na ang Holy Sword dahilan para mabahala sila Garnies. Sinamantala ni Kyle ang pagkakataon na ito na umatake at gayon din ang ginawa nila Erza at Liza. Bagamat nakaiwas si Yuliga ay hindi naman nakaiwas si Garnies sa atake ni Kyle.
Ang problema pa ay ang sungay niya ang napuruhan ni Kyle na siyang pinaka-importanting parte ng mga demons. Iminungkahi ni Kyle na ipagpaliban muna nila ang labanan dahil may kasama silang may sakit at sugatan. Ipagpapatuloy na lang nila ito makalipas ang 3 araw at isa na itong duelo. Kung mananalo sila Garnies ay makukuha nila ang Holy Sword at ang naputol niyang sungay. Pero kung sila Kyle naman ang mananalo ay kailangan sabihin nila Garnies ang tungkol sa mga demons kabilang ang kung sino-sino pa ang mga nanghimasok sa human society at ang mga plano ng mga demons. Napilitan na lang sila Garnies na pumayag at umalis na sila. Umakyat din kagad sila Kyle kaya labis ang tuwa ni Miranda matapos nitong makita na buhay pa si Gazes. Dahil maraming gustong malaman si Kyle tungkol sa mga ginawa ni Governor Bax ay kinausap din niya kaagad si Gazes. Sinubukan pa umano nito na pigilan si Bax pero hindi ito nakinig at pinagbantaan pa siya na ipapaligpit sila Go at Miranda kung hindi siya susunod sa mga inuutos nito. Katapos niyang sabihin ang lahat na kailangan ni Kyle ay dito na nila napag-usapan ng Holy Sword. Gusto ni Kyle na si Terra na ang humawak nito at para hindi na kumontra pa si Gazes ay ipinaalala niya na lang dito kung ilang beses nilang iniligtas ang mga mahal nito kabilang na ang buhay nito. Pero binigyan niya ito ng mithril dahil alam niyang matutuwa ito. Nakiusap din siya dito na igawa siya ng isang sandata na gagamitin niya sa duelo nila ni Garnies. Hindi na nakatanggi pa dito si Gazes at kaagad niya itong sinimulan. Kinausap naman ni Kyle sila Erza at Liza para sana sabihin sa mga ito na si Terran na lang ang haharap kay Yulega. Pero matapos niyang makita ang pagkasabik ng mga ito na makaharap muli si Yulega ay hindi niya natinuloy ang sasabihin niya sana. Sa halip ay sinabihan niya na lang si Terran na huwag hahayaan na makatakas ng buhay si Yulega. Katapos ay pinuntahan naman nila ang Catalyst para isalin sa Divine's Dragon Heart ang naipong magic power. Sa pamamagitan nito ay masisigurado nila na hindi ito sasabog bigla na magdadahilan sa pagkawasak ng Karen. Hindi din nila sinayang ang 3 araw at ginamit nila ito sa pagsasanay para sa paghahanda sa nalalapit na duelo. Pagsapit ng nakatakdang araw ay bumalik na sila sa underground passage pero wala pa dito sila Garnies. Kaya minabuti nila na kumain muna habang naghihintay. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na din dito sila Garnies. Dahil maliit masyado ang area para sa 2 duelo ay iminungkahi ni Kyle kay Garnies na lumipat sila ng ibang lugar. Pumayag naman kagad dito si Garnies dahil kampante siya na madali lang niyang matatalo si Kyle. Pagkaalis nila ay naghanda na si Yulega at gagamitin niya umano ang totoo niyang kapangyarihan sa duelo na ito. Una niyang inatake si Liza pero hindi naman pumayag si Erza na manood na lang sa kanyang ginagawa. Ginamit ni Erza ang kanyang salamander at gnome at sinasamantala naman ni Liza ang pagkakataon na ito na umatake din. Kahit hindi nila napupuruhan si Yulega ay nakikita naman ni Terra na maganda pa din ang kanilang ipinapakita. Pagkasugod ni Yulega ay ginamit muli ni Erza ang gnome kaya hindi tuloy nakita ni Yulega ang gagawing atake ni Liza. Hindi niya matanggap na naisahan siya kaya muli siyang sumugod ngunit naisahan lang ulit siya ni Liza. Muli siyang umatake pero nakaka-counter lang siya ni Liza hanggang sa magkaroon ng pagkakataon si Erza na makaatake gamit ang kanyang salamander. Sa sobrang lakas ng atake ng salamander ay kampante sila na hindi na makakaligtas pa dito si Yulega. Ngunit ilang sandali lang ay nagulat na lang sila nang makita nila ito na buhay pa. Pagkadating nila Kyle sa paggaganapan ng kanilang duelo ay hinanap muna ni Garnies ang kanyang sungay para masigurado na dinala nga ito ni Kyle. Hindi na din sila nagpaligoy-ligoy pa at kaagad na nilang sinimulan ang kanilang duelo. Naunang umatake si Kyle pero sinanggalang ito ni Garnies kaya nagawa nitong makakounter. Naramdaman niya kaagad na naiiba na ang lakas nito kumpara nung una silang magkaharap. Sinubukan niyang makipagsabayan pero luging-lugi siya sapagkat binabatuhan lang siya ng mga spell nito. Dahil dito ay ginamit niya na ang sungay nito pantakot para hindi ito basta-basta na lang na umatake. Inihagis niya ang sungay at katapos ay bigla niyang inatake si Garnies na hindi na nakaiwas pa. Hindi inaasahan ni Garnies na ang kabilang banda pala ay ang pinakasentro na mismo ng Karen. Hindi makapaniwala si Yulega kung paano nagagawa ni Liza na makasabay sa bilis nito kaya tinanong na nito si Liza. Dito niya na nalaman na kahit pala mas mabilis ang kilos niya kay Liza ay madali naman mabasa ang mga gagawin niyang atake. Kaya naisip nila Erza na kulang pa siya sa karanasan sa pakikipaglaban at hindi niya naman ito itinanggi. Alam niya na hindi niya magagawang manalo pa sa duelo kaya sumuko na lang siya. Isa pa ay kailangan niyang bumalik ng buhay dahil ito ang utos sa kanya. Dahil sa kanyang pagkatalo ay kailangan niyang sagutin ang mga itatanong sa kanya bilang pagtupad sa napagkasundoan. Naalala nila Erza ang sinabi ni Kyle nung nakipagkasundo siya kay Garnies na tungkol sa mga impormasyon sa mga demons at kung sino-sino pa ang mga demons na nakikihalubilo sa mga tao.
Sa pagkakaalam naman ni Yuliga ay tanging sila lang dalawa ang nautusan pero posible din na may iba pa ang nanghimasok na wala ng basbas ng Demon King. Bago siya umalis ay tinanong niya muna ang pangalan nila Liza at dito na din siya nagpakilala. Ipinagpatuloy nila Kyle at Garnies ang kanilang labanan pero hindi pa din magawa ni Kyle na makasabay sa mga atake ni Garnies. Nang ililigpit na siya nito ay dali-dali niyang ginamit ang dala niyang adhesive na likha ni Go. Katapos ay dito niya na ginamit ang kadena na kanina pa niya binabad sa lava. Akala ni Garnies ay ordinaryong kadena lang ito ngunit ito pala ang nilikha ni Gazes na gawa mula sa mithril. Alam nila pareho na si Kyle na ang nanalo kaya kailangan ay sundin ni Garnies ang kanilang napagkasunduan. Habang sinasagot nito ang mga katanungan ni Kyle ay may inihahanda na pala itong atake para kay Kyle. Nalaman ni Kyle na may mga demon din pala na ayaw sa pamamalakad ng kasalukuyang Demon King Ruiza dahil ang gusto ng mga ito ay makipagdigma lang sa mga tao. Pero dahil sa tindi ng kapangyarihan ng Demon King ay hindi madali na agawin ang trono dito. Tinanong na din ni Kyle kung may demon ba na Blackwinged at Hornless na kandidato para sa trono. Ayon kay Garnies ay hindi pa niya naririnig na may ganitong kandidato at parang imposible din itong mangyari kung wala itong sungay. Matapos makuha ni Kyle ang mga nais niyang kasagutan ay napagpasyahan niya na iligpit na si Garnies. Dito na pinaatake ni Garnies ang kanyang alagad ngunit alam na pala ito ni Kyle. Bigla namang sinugod ni Theron si Yuliga pero ang punteriya pala niya ay ang nilalang naaatake din sana kay Yuliga. Alam ni Yuliga na kagagawa nito ni Garnies dahil ayaw nito na ipagsabi niya sa Demon King o sa ibang demon ang nangyari sa sungay nito. Nagmukha namang bayani si Theron kaya hindi niya nalang sinabi na si Yuliga talaga sana ang kanyang aatakihin at nagkataon lang na napansin niya din ang alagad ni Garnies. Dahil sa reaksyon nila Liza para kay Yuliga ay hinayaan niya na lang si Yuliga na makaalis. Sinubukan pa ni Garnies na magmakaawa pero kahit anong sabihin niya ay hindi na siya kinawaan pa ni Kyle. Nang malaman ni Kyle na hinayaan lang ni Theron na makaalis si Yuliga ay hindi niya napigilan na pag-alitan ito. Pero napagtanto din niya kagad na baka hindi talaga masasabi ni Theron na isang banta si Yuliga. Naisip niya na baka sa 300 taon ng kapayapaan sa pagitan ng mga tao at mga demons ay may mga demon na din ang nagbago. Dahil nakatakda ang kanilang pag-alis bukas ay binisita muna nila sila Gazes at Go. Bilang pasasalamat na din ay ginawan pala sila ni Theron ng kaluban ni Gazes at gawa umano ito sa mithril. Nakiusap naman si Go kay Sildonia na kung pwede ay magpaiwan na lang ito ngunit bigo siya na mapapayag ito. Katapos nila dito ay pinuntahan na din ni Kyle si Miranda at dito niya nalaman na pumanaw na pala si Bax. Sa ngayon ay problema pa din nila ang massacre sa Gargan Embassy at siguradong sisisihin ng Imperyo ang Zirgos. Nakiusap si Kyle kay Miranda na kung maaari ay huwag munang ipapaalam kahit kanino ang ginagawa ni Go kahit pa sa Zirgos mismo. Nalaman naman nila Melena ang biglaang pagpapatawag ng 3 prinsipe ng Gargan Empire sa Imperial Capital sa Rus. Dahil dito ay inutusan ni Melena sila August at Captain Kilren na puntahan sila Kyle. Kaya kinabukasan ng umaga ay nakita nila Kyle sila Kilren na hinihintay sila. Kagad silang pinasakay at nalaman ni Kyle na dadalhin pala sila ng mga ito sa Rus. Ito ay para sila mismo ang magpaliwanag sa mga prinsipe kung ano talaga ang nangyari sa Imperial Embassy sa Keren. Dahil dito ay nakasalalay na tuloy sa kanila ang kapakanan ng dalawang bansa. Gayunpaman ay nasasabik din dito si Kyle dahil siguradong makikita niya muli ang kanyang kaibigan. Kasalukuyan namang nag-uusap-usap ang 3 prinsipe tungkol pa din sa nangyari sa Imperial Embassy sa Keren. Ayaw maniwala ng 2 prinsipe sa ibinigay na report ng Zirgos habang si Prince Mazer ay nagre-relax lang. Dahil alam niya na may bagong hero ang Zirgos ay may kutob siya na posibleng ito ang nagligpit sa demon na umatake sa Keren. Pagsapit ng gabi habang nagpapahangin si Kyle ay bigla siyang kinausap ng isang babae. Pero matapos nitong makita si Mazer ay dali-dali din itong umalis. Pagkalapit ni Mazer kay Kyle ay diretsahan itong tinanong si Kyle kung papayag ba umano si Kyle na magsilbi dito. Dahil kung hindi naman umano sila magiging magkakampi ay mas gugustuhin na lang nito na iligpit si Kyle. Dito na nagtatapos ang huling episode ng New Saga Season 1. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kagad kung may bago akong video.